We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Woo-hoo! Ating magandang gabi sa iyo sa ating mga tagapakinig. December 14, malapit na magpasko. Magandang gabi din sa iyo and then sa ating mga suki. Walang patlang ba yun? Walang tawang pakikinig. Ayun, walang sawang pakikinig sa ating programa. Maraming salamat sa inyong mga support, yung prayer support most of all. But thank you at tayo ay narito every Saturday sa ating programang We Can Do It. At may special guest tayo ngayon natin. Ito ay hindi malayo sa family ni Kuya Dave and we will enjoy it, mga kaibigan. Ang ating special guest ay nag-aral sa Bethel Girls High School in Manila, studied at Phoebus College of Bible, married to Reverend Dan God, blessed with 2 kids. Ang kanilang pangalan si Sam at si Ligaya. Sila po ay 2-termer missionaries to Davao with the Conservative Bible Church or Baptist Church. Isa pa, papuri singer, a gospel singer. Alam mo, paborito ko to kasi may duet sila palagi ni Ate Polly Prieto. And presently living at Linwood, Washington. Narito po ang ating special guest, Ate Ruth Atienza God. Praise the Lord. Welcome, Ate Ruth. Hi, thank you po. Thank you. Nako. Alam mo, tagal-tagal na kita kinokontak para dito sa program natin. And finally, we were able to get you. So, alam mo, very rich ang experience niyo with FEBC. And gusto ko i-share niyo yon sa ating mga tagapakinig, mga involvement with your parents, with your sisters, ganon. But then, bago yan, ay kwento mo naman sa amin, paano mo nakilala ang ating Panginoon? Okay. Kami ay blessed talaga na lumaki sa Christian home. Di ba? So maliliit pa kami, talagang we were exposed to the Word of God and prayer and everything. So, as a little child, lumaki ako na, alam ko lahat yan sa aking mind. Pero there was a time in my life when it's a personal decision that you make. Hindi pwedeng assume mo na born ka sa Christian home Kristiyano ka na. Yeah. No, I remember that time. I think it's more of an assurance for me. Siguro kasi way back nung maliit pa ako, sometimes you don't remember when you are born in a Christian home, kung talagang yung date. Pero I remember this time, sabi ko, Lord, paano kung dumating ka? For me, it was an assurance na, sabi ko, I know I'm going to heaven. Sabi ko, but I want to be sure that I am going to heaven. So it's more of an assurance. So I remember that afternoon, I knelt on my bed and I said, Lord, I know you in my mind and kasi nga, ang parents ko sa amin, exposed kami. But I want to ask you to be my personal Lord and Savior. Amen. Amen. Yes. So that's when I accepted the Lord. Yeah. And I always share that with people who are, like pastors' kids. I would tell them, don't assume that you are a Christian if you haven't really made that personal decision. Correct. To ask Christ to be your Lord and Savior. At alam ko, your father was part of FEBC when it started. Paano ba nangyari yun? Kwento mo nga sa amin, Ruth.
your dad, Max, at Reverend Max Atienza. Yeah. Well, of course, kasi nga, tinanong ko sa brother ko, sister ko, actually, kailan ba tayo nag-start magpunta sa FEBC to live there? Kasi we were one of the first ones to live there. Oo, Dun sa compound. sa compound. And 1949 daw. And that was the year I was born. So, so 1949, and then my dad daw ay naging first, ano to, parang Director? manager. Manager. Manager, and then later on, that was during the pioneer years na nangyari yon. And he was the first director. And then, yun nga, doon kami lumaki sa compound kasama ng ibang maraming mga families, like may kanya-kanya naman. Sila Dave. Sila Dave, yan. Tapos sila Lacanilao, Aguarino, Flo, ano yan? Basta, Matias. Yan. So we were we enjoyed our time kasi naglakihan kaming magkakasama. Tapos sa Hiyas ng Tahanan, yung program sa mga bata. Yun. So, Si Ate Ruth, masaya talaga. Yeah, pang-apat si Ate Ruth sa kanilang pamilya. There's Isaac, and then there's Ate Rhoda, si Betty. Pang-apat si Ate Ruth. Sumunod sa kanya si John Willis, si Ruben Jose, at saka si Lydia Melba. Kaya pang-gitna si Ate Ruth, pang-apat yan. Kaya yung hiyas ng tahanan nun, Ate Maru, kami yung mga hiyas. Dati kami mga hiyas ng tahanan, ngayon mga tanso. At si Ate Ruth, talagang mga tatakbo-takbo pa kami sa ulan. Magkakasama na kami sa compound niya pagka umulan. Nasa labas kami niyan. Napakasayang isipin, Ate Ruth, yung ating mga pinagdaanan. At 1949 ka pala pinanganak. So nakakahulugan matapos ang pangalawang digmaan pandaigdig. Pareho kami. Kaya nakikita naman sa buho ko. Pero you know what? Your experience with FEBC, ay nararamdaman namin yan sa mga, especially kasi nung time when I joined FEBC, wala ka na Wala ka na. But then I would really say, and I'm so thankful to the Lord, na ang aking mentor sa radio ay si Ate Rhoda Atienza Nagit, your sister. Siya talaga ang nagpalakas sa akin na humarap sa mikropono every morning for 5 minutes from Mandaluyong to Karuhatan. Ikwento ko lang daw kung ano experience ko. Siya talaga ang nagsabi, Maru, kaya mo yan. Kaya ni Lord yan. So talagang hindi ko makakalimutan talaga si Ate Rhoda Nagit. But then, Dave, you have something? Ibig ko lang sabihin na ang Ate Ruth ay may kaduet lagi sa noon. Si Ate Wally, Lego Prieto. Meron silang duet noon. At lagi sila narinig sa afternoon album. Isa sa mga programa sa Pilipinas yon, panghapon yon. Ate Ruth ay senior year niya sa PBS. Yun naman yung aking first year. Nag-abot kami sa Nag-abot pa kala kayo. But the thing is, yung mga kanta noon, bago pa lang ako sa Maynila, when I came to know the Lord in 1970, 69 to 70, nadidinig ko na yung mga songs na yon. And some of the songs na nalaman ko na lang are Tagalog adaptations. No? O translated, English translated into Tagalog. And si Ate Celia Marcelo was the one doing it, right? Ayun, yeah. Actually, may ano ko kay Ate Celia, hindi ko malilimutan. It's kasi his okay, go ahead. Ano siya, nung nanganak ako kay Ligaya, I think dumating kami sa Pilipinas, sumulat siya ng kanta. Nilagay ko yan sa album yung sa aking photo album. Kasi inano niya, short song for my daughter Ligaya. So it's my name is Ligaya Good, and it is a Tagalog word. It's a name for a girl, not a boy,
and it means J-O-Y, joy. May tono yun. Kantahin mo nga, remember mo ba? Sige nga, sige nga. My name is Ligaya Good, and it is a Tagalog word. It's a name for a girl, not a boy, and it means J-O-Y, joy. Yun. Wow. Pinulat ni Ate Celia yun. Yeah. So, wow. At Ate Maru, alam mo, ang pioneer ng mga translations ay ang Reverend Dr. Max Di Mailig Atienza. Ang tawag namin Uncle Max, saka Auntie Sarah. Siya nagsalin ng marami mga himno. May isang himnaryo noon, ang tawag ay Kudyaping Kristiyano. Kaya mga likha yan ni Pastor Max Atienza. At ibig ko lang din banggitin na dahilan sa Uncle Max, dahilan sa kay Pastor Max Atienza, doon nakakilala sa Panginoon ang aking father kasi ni-require sila bilang casual workers ng FEBC in the 40s, attend kayo ng Bible studies ang oras tuwing umaga, at si Pastor Max ang nagturo ng Gospel according to St. John, at bago natapos sa chapter 3, sabi ng daddy, tumanggap siya sa Panginoon at ang naging daan ay ang Pastor Max Atienza. Hallelujah. Ganda. Oo, talaga. Wow. Kaya maraming memories kasama din si Ate Celia. Si Ate Very Ligaya, rich ang Feliciano. yun. Yeah. Nadidinig na lang namin yung mga kwento-kwento na yun. How we wish we were there during those times. Pero talagang napakaganda. It's ibang klase ang FEBC family. Even up to now, we were just so blessed na andyan pa rin ang FEBC for 75 years, no? Or 76 years broadcasting the word of God, and we were a part of it. No, it is an honor. It is an honor for us na ganun nga ang nangyayari. And what are some of the songs? Ang dami ninyong kanta na duet ni Ate Polly Prieto. Polly? And I have been listening to that song. Sabi ko, ang ganda naman. And those are very new sa akin kasi bagong Christian pa lang ako noon. So ang dami-daming mga kanta na kayo ang kumakanta. Nadidinig ko lang kayo sa radyo. Natatanda ako, Ate Ruth, yung kinanta nyo ni Ate Polly, yung He Cared That Much For Me. Much for yung me. Yun eh. Kaya dahil sa duet nila Ate Ruth at ni Ate Polly, nakarating sila sa maraming mga bansa sa Timog Silangang Asia in the 60s. Ginamit sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Department of Asian Evangelism. That's sa right. departamento na itinatag ni Pastor Max Atienza. Kaya napakayaman ng kasaysayan ng ating Ate Ruth at ng Atienza family kung paano ginamit ng Panginoon sa pagpapasimula ng himpilang Far East Broadcasting Company, particular ang DZAS. And kayo din, Pastor Dave, you have a lot of memories din doon. Hanggang sa naabutan ko na kayo. Naabutan ko na kayo, kaya nag-enjoy tayo. We had programs, we had so many stories na. Si Dave kasi kwela to eh. Palagi nagpapatawa to. Si Pastor Dave naman, ang maalala ko yung tumutugtog ka ng, ikaw yung tumutugtog ng gitara noon? Yung kanta ni Honey Tree, parang I was trying to learn that song. Tsaka yung Lovely Jesus. Ewan ko if you remember that. I remember that. Yan, parang tinriyo yata natin or dinuet natin yun, Maru. Ewan ko kung matandaan mo yun. Oh, yeah. Lovely Jesus. Yun ba yun? Ikaw ba yung kadueto ko doon? Baka hindi ako. Baka hindi ikaw. Baka hindi ako. Kasi hindi yun lang yung song na kinanta natin, yung we're going to play that sa ating Christmas presentation. Yun lang yun. But you have so many songs, and maybe you can share a song that has been part of your growing up sa FEBC. One particular song that you can just remember and just share it. We miss your voice. Wala na eh. Kasi
Bumaba na yung boses. Oo, tama. Ako din, Bumaba ganun na. din. Oo. Ay, Pero meron ka siguro ba? isang ano ko lang na yung laan sa'yo, yung dinweto namin ni Romy. Ay, Oo. oo. Yung A Song Laan of sa'yo. Dedication yun, oo. Laan, Correct, correct. available na Oo. gamitin ng Panginoon, di ba? Saka Yeah. gusto ko pala, sorry, i-check ko yung missionary namin. 2 terms kami sa Davao, Oo. pero altogether, 5 terms kami sa Really? Oh. Cabanatuan, Oh Lucena, my. and Oh. then Legazpi. And then 2 Ay. sa Oh. sa Davao, kaya Sa 5. Davao. Oh, wow. Oo. Wow. I Yeah. stand corrected. Kasi alam ko, 2 times, kasi na-mention mo, twice kayo sa Davao. Sabi ko, Oh, yeah. twice. Pero the rest of the sa ibang Mm-mm. lugar. Yeah. Mm-mm. At Patay mo So, nga kamusta na si portion of, Juan? Kamusta na yeah. si Pastor Don? At huli ko siya, maliwanag ka, Tibaru, huli ko nakita si Pastor Don was August of 1977. Ang Ate Ruth naman, huli ko nakita April of 1981. Matatandain ako sa mga petsa. sa mga Mm. petsa, Yeah, Oo, oo. opo. Alam Okay ko naman dati si Pastor. alam ko dati siya nasa Peace Corps, di po ba? Inauna ko Yes. Dito pagkakatas. siya nakakilala sa Panginoon. Mm-mm. He came to the Philippines to find peace, helping people. Pero na-meet niya ang Prince of Peace, ang Amen. Panginoon. Amen. Through a Amen. missionary, pero it's through a Filipino. Ewan ko kung kilala mo si Rolly Sabater. Mhm. Sa PBS I've siya heard the name. nag-aral. He Mm-hmm. introduced my sedan sa isang missionary sa Lucena. Mm. Tapos yun, sinyeran siya ng missionary. Tapos he Mm-mm. wanted to come back to the Philippines as a missionary. So he prayed for a Filipina wife. Mm-hmm. Paano nga pala kayo? How did you meet? Nag-meet. I was living in Seattle kasi after ng PBS, 1 week after, pumunta na kami sa States Oo. na ni Ruben. Mm-mm. Okay. And then, nung nandun kami, ako, I didn't want to marry an American. Sabi ko, Mm-hmm. ayoko. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, somebody invited me to sing dun sa church ni Art Bills Okay. sa Portland, Oregon. Merong parang international students doon. Mm-mm. In-invite ako para kumanta. And Yeah. he was there to listen to Uncle Greg Tingson. Siya ang Oh. speaker. Yeah. Yeah, yeah. Mm-mm. Mm-mm. Oh, so, ayun, nakita niya ako nung Sunday school. Kinuha yung address ko and all that. Mm-mm. We started praying. Siya sa Portland ako for 11 months. Mm-hmm. And then after 11 months, the Lord, we became marriage partners after being prayer partners for 11 months. Oh, wow. Yun. Wow. Ang ganda. Ang ganda. Oh, talaga naman. So, God has a prepared person for prepared Yes. husband for a prepared person, of course, and that's you. Yeah, Ruth, share a little bit yung laan sa'yo. Anong, Naku. you'll remember? Oo. Ano lang, lower pitch lang para maabot natin. Alam mo, hindi ko Hindi na mo yata na-memorize? matandaan. Oo. Pero yung Available for God to use me. Basta't gano'n ang nun. Yeah. Pero yung isang kanta, yung It Wouldn't Be Enough, hindi pa rin sapat. Yeah. Oo. Ni Can you, Romy, yun. yeah, can you sing a little bit? Talaga ako portion of it. Tinurprise mo ako. Oo, sige. Mababa na ang boses, tapos wala pang kadweto. Magdidweto ka ngayon sa akin. si Dave. Hindi ko alam sa. Kung lahat ng bagay sa mundo'y maging akin, kung lahat ng ginhawa at naisi kakamtin,
Hanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat. Hindi ko Lako. Oo. But it's, Nakalimutan. oo. It would be, hindi pa rin sapat sa, English ang nasa niya sa mind. Oo nga, nasa Kalbaryo. Oo. Bakit ba Tagalog ang kinanta? But it wouldn't be enough. No, it wouldn't be enough. For my salvation. My Yung huli. salvation. Nako. Oo. Anyway, na-review thank you. ko. Thank you so much for being so kasi I miss your songs. I miss your voice. Kasi hindi na namin nadidinig, hindi na. Siguro wala na tayong kopya noon, Dave. Parang ako meron. Oo. But I had your recording sa the beautiful songs that you had it on CD. Ang ganda ng mga songs na yun. But what are the things you would like to share as part as FEBC is concerned? Paano yung Christian walk mo sa Panginoon aside from singing, of course? Ako nagpapasalamat sa Panginoon for the opportunities na binigay niya, especially nung pinrepare niya rin ako sa pag-aaral sa Phoebias, and then all the the other ministries that the Lord has allowed us to have, especially as missionaries. It's not a one-way thing. As missionaries, we learned a lot from people, and saka nagpapasalamat kami sa mga opportunities na binigay ng Panginoon sa amin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi talagang yung heart din ng husband ko is yung sa evangelism. Yeah. Kaya kahit nasaan siya, and nag-aral siya ng Tagalog. Tapos nung nasa Davao kami, natuto rin siyang magbisaya. Wow. Kaya it's a blessing kasi pagsasakay, everywhere he goes, he shares the gospel. Kaya alam ko talagang may heart siya for evangelism. Kahit dito sa Amerika, he does that with people that he meets. Kaya blessing siya. At magpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa mga anak din na binigay sa amin na by God's grace they're walking with the Lord and bringing their children din sa sa Panginoon. And sabi mo nga and na-mention mo nga. I thank God for God's faithfulness all these years sa buhay ko at sa aming family. At saka sabi mo nga si Pastor Dan can preach in Cebuano. Oo, in Cebuano he did nung nasa Davao. Sa Samal Island dun siya nagpi-preach. Wow. Well, we have a few minutes to go. Ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at napapakinggan din sa DXKI 1062 Coronadal South, Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30. So, Kuya Dave, tayo ay magpapasalamat. Babalik siya next week sa ating Christmas presentation. So ako po si Ate Maru Cepeda Javier. Maraming salamat, Ruth. We'll see you. Kami ay pansamantalang magpapaalam at kasama ko ang aking partner,
si Dave Marcelo po at nagpapasalamat tayo kay Ate Ruth Atienza. Good, ang ating engineer sa control ay ang ating kapatid na Phil Lagdapon. Pasko na po, pag dati kakalimutan ang dahilan ng Kapaskuhan na parito ang ating Panginoon para sa atin. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po. At tandaan natin, pagkasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay, sabay-sabay tayo, Ate Ruth, Ate Maru. We can do it! Praise God! So, magkita-kita tayo next week, ganito ring oras at istasyon. Maraming salamat and bye-bye for now. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.